Si Rica Valentin ay may simpleng nais lamang ang makahanap ng trabaho. Fresh graduate kasi ang dalaga sa kursong sekretaryal. Yun lang din kasi ang kaya ng lola. Nais nito na matulungan ng lola niya na nag-aruga at nagpaaral sa kanya. Kaya nga kahit bagong graduate siya noon, hindi nag-atubili si Rica na maghanap kaagad ng trabaho. Ngunit dahil kakaibang klase ang ating bansa, hindi siya agad nakapasok dahil with experience ang hinahanap. Kahit maganda at matalino ang dalaga, nahirapan pa rin siya. Gabi noon at naghahantay na ang dalaga ng sasakyan para umuwi. Nang may bigla na lamang tumigil na isang Ferrari sa harapan nito. Ang akala ni Rica, tumigil lamang para sa kung ano, kaya hinayaan nito yun. Ngunit nagimbal siya nang may lalaking lumabas mula roon at nagsabing kung pwede siya para lamang sa isang gabi. Parang sinampal ng realidad si Rica at nilingon ng paligid. May mga babae kasi roon na tila nagbebenta ng laman. Ngunit hindi siya isa sa mga ito at kabastusan iyon para sa dalaga. Isang sampal ang pinakawalan niya. Sakto rin na tumawag ang kaibigan ng dalaga na isinugod sa hospital ang lola niya. Nahimatay dahil sa sobrang pagod. Bago umalis, inabutan si Rica ng isang calling card. Ang calling card na siyang sasagip sa lola niya ng sandaling yun. Labag sa loob, ngunit wala ng ibang paraan. Kailangan niya ng kalahating milyon para sa operasyon ng kanyang mahal na lola. Ibinigay niya ang pagkaberhen upang sagipin ang nag-aruga sa kanya. Ang akala ng dalaga ay hindi na sila muling magkikita, pero iyon ang akala lamang niya. Dahil ang private clinic kung saan siya natanggap bilang sekretary ay pagmamay-ari pala ng doktor na kumuha sa kanyang pagkababae. Paano niya ngayon iiwasan ng binata kung boss niya pa ito? Aalis ba siya o magpapanggap na lang na walang nangyari? Kahit ang totoo ay buntis na siya at ang boss ang ama ng kanyang dinadala. Ayos ka lang ba, Rica? Tumingin ang dalaga sa dakong likuran nang may marinig na tinig mula roon. Agad na uminom ng tubig bago siya sumagot. Ayos lang, hola. Pilit ang mga ngiting sumilay rito. Habang nakakintal sa puso ang kaba at takot. Parang namumutla ka yata. Anito sa malumanay na tinig. Sumakit lang ho yung tiyan ko, la. Pilit nitong itinatago ang totoong dahilan kung bakit siya namumutla. Kakagising lang niya, ngunit lababo ang agad niyang tinungo nang makaramdam ng kakaiba. 3 araw ng sunod-sunod na pagsusuka at hindi niya iyon maintindihan. Ganun ba? At sandalit ikukuha kita ng mainit na tubig. Pagtalikod nito, tsaka lang siya gumalaw para ito ay sundan. O heto, inumin mo para humupa ang pakiramdam mo. Ako na ang magsasaing at maupo ka na lang muna riyan, apo. Anito, matapos ibigay ang mainit na tubig. Salamat, la. Tanging naisagot niya rito. 2 buwan na rin nang maoperahan ng lola Esme niya. Nagpapasalamat na rin at naiahon niya ang lahat. Sana lamang talaga, iyon na ang huli nilang pagkikita ng taong yun. Dahil wala na rin siyang mukhang maihaharap pa sa taong yun, oras na magkita silang muli. Para siyang naging isang proste ng isang gabing dahil sa nangyari. Hinding-hindi talaga niya iyon makakalimutan hanggang sa mamatay siya. Pero parang sumasalungat ang puso niya. Paano'y napakagwapo ng taong yun? Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kailangan ito ng isang kagaya niya. Wala ba itong nobya? Baka nga wala. Maagang nagising si Rica dahil unang araw niya ngayon sa trabaho. Salamat talaga dahil sa wakas, tinanggap siya sa isang private clinic sa Makati. Para iyong maliit na hospital. Hindi nga lang tumatanggap ng pasyente, check-up lamang. Yung pera kasi niya, magkano na lang din dahil habang wala siyang trabaho, yun ang ipinantutustos niya sa pang-araw-araw nila. Patuloy pa rin kasi ang gamutan ng kanyang lola. Sa puso ang operasyon ng kanyang lola. Mabuti na lang at kinaya pa rin ng lola niya kahit may edad na ito. La, aalis na ho ako. 8:00 ang trabaho niya, kaya 7:30 AM ay kailangan na niyang umalis sa bahay. Mabuting mas maagang umalis dahil kadalasan ay traffic, kahit pa isang sakay lamang naman sana.
Huwag ka munang magtatrabaho ha. Ako na po ang bahala sa lahat. Lagi niya itong bilin. Minsan kasi matigas din ang ulo nito at kailangan ulit-ulitin niya. Oo, alam ko apo, sige na. Umalis ka na't baka malate ka pa. Nagmano si Rika bago tumalikod. Nilingon niya pa ang matanda bago siya tuluyang nakalayo. Laking pasalamat niya dahil may lola siyang nag-aruga sa kanya sa kabila ng lahat. Wala na siyang mga magulang, bata pa lamang. Kaya si Lola Esme na ang nag-alaga sa kanya hanggang ngayon. Sa DMC Medical ho, kuya. Nag-tricycle lang si Rika. Baka kasi mas matagalan kapag jeep. Lalo na at hihintayin pang mapuno bago umalis. Maganda ang araw dahil hindi na umuulan itong mga nakaraan. Sana tuloy-tuloy na ito. Ngunit napatingin ang dalaga sa unahan nang bigla na lang tumigil ang tricycle na minamaneho ng driver. Bakit ho, kuya? Maging ito ay sa unahan din ng tingin. Mukhang may nagbanggaan. Ho, paano yan? Baka humalate naman ako sa trabaho. Mas mabuting lakarin mo na lang, tsak hindi tayo makakadaan dito agad. Napakamot ng ulo ang driver. Mukhang iyon na nga ang solusyon. Nagbayad siya bago bumaba. Mabilis ang kanyang lakad. Maraming tao rin ang naglakad. Nakikipagsabayan na rin siya sa mga ito dahil siguradong kagaya niya, ayaw din ng mga itong malate. Your name, sir? Dryson Ventura. Otomatikong napalingon si Rika sa matangkad na lalaki na kausap ng isang pulis. Saktong tumingin ito sa pulis kaya gulat na gulat siya nang makita ang mukha nito. Nanlamig bigla ang buong katawan ng dalaga ng mamukha nito. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang lalaking kumuha ng pagkababae niya. Napaiwas siya ng tingin nang lumipat sa kanya ang tanaw nito. Tsaka itinaas ang dalang sling bag upang ipantakip sa mukha niya. Binilisan niya ang lakad para makalayo agad sa bahaging iyon kahit kabado. Hindi niya pinansin dahil ang tanging nasa isip niya ngayon, makalayo sa lugar na yun. Hingal at pagod na pumasok sa entrance ng gusali si Rika. Tagatakri ng pawis dahil sa kakatakbo. Buti na lamang at may dala siyang tsinelas na ipinalit niya sa suot na estilito. Buti na lang talaga't naisipan niyang magdala nun dahil iyon sana ang isusuot niya sa loob ng opisina araw-araw. Rika, pagtapat niya sa tapat ng information desk, isang babaeng naka-uniform ang bumungad. Oo, miss. Gian na lang. Sa third floor ang opisina ni Doc Ventura. Dumiretso ka na lang at hindi pa kasi siya dumadating. Ngumiti siya. Mabait ito't kaedaran lang din niya siguro. Salamat. Aniya kahit medyo nagtataka. Ventura? Saan nga niya narinig ang apelyidong yun? Hindi na lamang niya pinansin. Sa hagdan siya dumaan dahil under maintenance daw kasi ang lift. Room 308 ang opisina raw nito. Kaya pagdating sa third floor, hinagilap niya agad ang numero ng silid. Mabilis lang niyang nakita dahil sunod-sunod lang din naman ang mga kwarto doon. Marami na ang naghihintay na mga pasyente sa waiting area sa tapat ng room na yun. May isang circle table at isang upuan sa gilid ng pinto. Mukhang iyon ang para sa kagaya niya. Wala pa kasi ang doktor kaya hindi niya alam kung ano ang uunahin. Pero dahil kailangan niyang malaman, pinakailaman niya ang mga nakapatong na mga record books at mga papel doon. Pinasadahan niya ng basa ang mga naroon. May ideya na siya kung paano. Ma'am, magandang umaga po. Ito daw po yung room para sa ubo at sipon. Tinignan niya ang pintuan. Pulmonologist. Tumango siya. Magpapacheck up po ba? Naupo ito sa monoblock sa tapat niya. Opo, mag-iisang buwan na ang ubo ko. Tsaka ito umiwas para umubo. Hindi siya sigurado pero pina-fill up niya ang mga magpapacheck up. May mga tinignan din siya doon at tila marunong na agad si Reka sa isang tingin pa lang. Eto po ma'am, dalihin niyo po ito sa information. Hintayin niyo na lang ang ibibigay na papel tsaka kayo dumiretso sa cashier. Pagkatapos sa cashier, tsaka naman kayo tumungo sa room 106 for x-ray. Salamat po ma'am. Ngumiti siya. 4 na sunod-sunod na magpapacheck up ang lumapit at lahat ng mga ito, iisa lang ang iniinda. Kaya pare-pareho lang ang kanyang instruction. Nakahinga lang ng maluwag si Rika nang saglit na tumigil ang mga tao sa paglapit. Ininat niya ang mga kamay. Kinakabahan siya. Sana tama lahat ng ginawa niya. Wala pa rin kasi si Doc na siyang boss niya.
Dito po ba ang opisina ni Doc Ventura? May isang babae at batang lalaki itong kasama. Sa banta niya, nasa 40s na ito at mga 10 to 11 ang edad ng bata. Yes ma'am, ito po yun. Salamat naman, Miss Rica, to my office. Ngunit bago pa man niya naibigay ang ballpen at record book sa mag-ina, may baritonong tinig ang pumukaw sa kanyang kaseryosohan. Ang puso ng dalaga kulang na lamang. Tumalon mula sa loob ng dibdib niya nang makita kung sino ang tumawag sa kanyang pangalan. Nakatayo ito sa tabi ng table kung nasaan siya. Pinasadahan lang siya saglit bago ito dumiretso sa opisina. Hindi nakasagot ang dalaga dahil sa sobrang pagkagulat. Yun ba ang doktor na magiging boss niya? Pero iyon ang lalaking nakakuha ng pagkaberhen niya. Dagundong ang puso ni Rica dahil sa naiisip. Hindi man lang itinaas ni Rica ang tanaw. Sobra-sobra ang kaba niya. Kanina lamang kasi iniisip niyang sana wag na silang magkita ng taong ito. Pero bakit binaligtad naman ng langit ang hiling niya? Tapos ang masaklap pa ay boss niya pa ito. Ano naman kaya ang nais na mangyari ng tadhana ngayon? 2 buwan na nang mangyari sa pagitan nila ng lalaking ito. Pero kahit na, ni minsan, hindi iyon nawala sa kanyang isip. Lalo at unang beses iyong nangyari sa kanya. No boyfriend since birth siya, kaya lahat ng nangyari sa kanila ng taong ito ay una sa kanya. Siguro kung hindi lang kritikal ang kanyang lola, hindi niya iyon gagawin. Isa-isang bumaba ang mga pasyente. Is that your work? Alam mo ba ang mga ginagawa mo? Napukaw ang pag-iisip niya nang magsalita ito. Seryoso ang boses. You do it on your own. You don't even wait for my... Sorry, Doc. Wala siyang ibang sinabi kundi yun. Ayaw niyang mapagalitan sa unang araw pa lang sa trabaho. Hindi siya pwedeng matanggal agad sa trabaho. Kailangan niya ito't kailangan niyang magpakatatag. Kahit pa hindi talaga komportable si Rica dahil kanina pa siya tinititigan ng lalaki. Ramdam niya ang mga mata nito. Tell me, anong ginawa mo? Hindi pa rin siya naharap dito. Nakayuko lang at mas gugustuhing sa sahig tumingin kesa sa lalaki. Sinunod ko lang po yung nakita ko sa mesa, Doc. Pinag-fill up ko po, then pinababa ko sa information. Pinadiretso sa cashier tapos sa x-ray room po. Napipilitan niyang paliwanag. Hindi ito sumagot kaya nagtaas na siya ng tingin. At natuod si Rica nang magtama ang kanilang mga mata. Magbabawi sana siya pero parang napako na lang ang mga mata niya at hindi niya na ito mabawi. Tumalikod ang lalaki patungo sa mesa at upo ang naghihintay rito. You may go. Parang nabawasan ng ganun kadali ang kaba sa kanyang puso. Bago tumalikod, pinasadahan niya ang nameplate nito na nakalagay sa white gown nitong suot. MD Dryson Z. Ventura. Dryson pala ang pangalan nito. Nagkatikiman na sila at lahat, hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Wait, pabukas na ang kamay niya sa pinto nang magsalita ito. Hanggang 3 p.m. lang ako kaya hanggang 40 na pasyente lang ang check up ko this day. Baritono na namang tinig nito ang umalingaw-ngaw sa pandinig niya. Halata talaga sa boses nito na kasing gwapo ng muka. Pero wala siya sa lugar para maging fangirl o humanga rito. Hindi iyon pwede dahil trabaho ang ipinunta niya rito. Hintayin niyo na lang po si Doc. After lunch po siya ulit mag-check up. Kumain ho muna kayo para hindi po kayo gutumin kakahintay. Umiti si Rica sa matandang babae na may dalang apo. Ang apo nito ang may ubo at ilang linggo na rin daw na hindi pa magaling. Sige po ma'am, salamat po. Pagtalikod ng mga ito, tumayo na rin siya para mananghalian. Siguro ay sa cafeteria na lamang. Nasa baba lang naman yun, katabi ng drugstore ng gusali. Pati gamot, dito rin pala bibili ang mga pasyente. Pero siguradong mas mahal dito kumpara sa labas. Come inside, Miss Valentine. Mula sa nakaawang na pinto, tumawag ang boss niya. Bababa na sana siya pero hindi natuloy. Yes, Doc. Sumabay ka na sa akin. Bababa ako for lunch. Seryoso lang ito at habang nagsasalita ay sa mga papel nitong binabasa ang tingin. Hindi na po, Doc. Sa cafeteria na lang po ako. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin siya sa taong ito. Sino ang hindi?
kung nakajugjugan mo sa kama ang boss mo. Hindi ito sumagot. Hinubad lang nito ang suot na white gown. Akala ni Rika, aalis na ito ng tahimik. Pero nagulat si Rika nang biglang huklitin nito ang pulsuhan niya tsaka hinila palabas ng opisina. Animoy bulta-bultahing kuryente ang umakyat sa buong katawan niya ng mga oras na iyon. Naramdaman na naman niya ang bagay na dapat hindi niya nararamdaman. I have only one rule here, Miss Valentine. Tumigil ito saglit sa gilid ng hagdan. Po, kahit ganun, pinipilit niyang hilahin ang kamay ngunit ayaw mabuwal nun. Follow my rules. Kumunot ang noo niya. Doc Dry, may meeting po kayo ngayong lunch. Cancel it, Gian. Natigagal na lamang siya tsaka pilit nang umiti nang mapadaan sila sa information desk na hanggang ngayon hawak pa rin siya ni Dryson sa pulsuhan. Ano ba ang problema ng taong ito? Sa nangyaring iyon, hindi na binigyan ng malalim na pansin ni Rika. Gusto sana niyang umalis na lang sa trabaho pero kailangan niya kasi talaga ngayon ng pera. Lalo na at kaunti na lang ang gamot ng kanyang lola. Kahit na nahihiya siya, binaliwala niya iyon para lamang sa trabaho. Mukhang hindi naman na siguro naalala pa ng boss niya ang nangyari sa kanila dahil hindi naman ito nagtanong o kung ano pa man. Rika, nagsabi si Doc Dry na dumiretso ka raw sa parking pagdating mo dahil may pupuntahan kayo. Sa labi pa lang, bumungad agad si Jean na isa sa mga tao sa information desk. Pinasadahan niya ang relo. 7:45 AM na rin. Mabuti at nakaabot siya dahil traffic na naman. Araw-araw na lang sa 2 linggo na pagpasok niya sa trabaho. Walang araw na hindi traffic. Sige, salamat Gian. Ngumiti lang ito at hindi na sumagot pa dahil marami itong kausap na pasyente. Dali-dali si Rika patungo sa parking lot ng building. Bumungad agad sa kanya ang red na magarang sasakyan. Alam niya na iyon ang kotse ni Doc Dryson. Paglapit niya, agad iyong bumukas. Sa front seat siya naupo dahil yun ang nakita niyang bukas. Good morning po, Doc. Nahihiya pa niyang bati rito. Hindi ito sumagot. Pagsara ng pinto, umandar ka agad ang sasakyan. Nagpapasalamat talaga siya dahil ni minsan sa naging trabaho niya rito ay hindi ito nagtanong ni isang beses tungkol sa nangyari sa kanila. Naisip nga niya na baka nakalimutan na iyon ng kanyang amo. Kung ganun sana, mas mabuti dahil sa araw-araw na nakikita niya ito, hindi talaga siya komportable. Lalo na sa tuwing tititig ito sa kanya. Nasa kahabaan sila ng EDSA nang malingunan ni Rika ang fruit stand sa di kalayuan. Naglalaway siya dahil sa Indian mango na ibinibenta roon. Takam na takam siya, lalo na kapag isinawsaw iyon sa bagoong na maraming sili. Kahapon pa siya naghahanap nun, wala nga lang siyang mabilhan. Gustong-gusto niyang magsabing kung pwede, tumigil muna. Pero sumilip naman agad ang hiya sa kanya. Baka kasi magalit ang amo. Hindi pa naman niya naranasang bulyawan siya. Pero ang magsuplado, makailang beses niya nang naranasan dito. Lalo na kapag matagal siyang kumilos. Doc, pwede po bang tumigil muna kayo? Mahina at halos hindi marinig na anya. What? Seryoso nitong tugon. Tumingin siya sa lalaki. Nadaanan na rin nila yung magtitinda. Napabuntong hininga na lang siya dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Wala ho. Anya tsaka nagyuko. Para kasing ang hirap ng paghinga niya. Ang bigat ng pakiramdam. Parang sobrang nangihinayang siya. Hindi kita marinig, Miss Valentine. Diretso lang ang tingin nito habang nagsasalita ang lalaki. Hindi niya napansin, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Kung hindi pa pumatak sa kamay ni Rika, hindi niya pa malalaman. Pasimpleng pinahid niya iyon gamit ng palad. Nagyuko pa lalo ng ulo para hindi mapansin ng kanyang amo. Baka kasi kung ano ang isipin nito. Are you crying? Iniwas niya ang tingin. Sa bintana ng kotse humarap upang itago ang pag-iyak. Ngunit nagulat siya nang abutin nito ang braso niya at marahang hinila paharap dito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ho, ayos lang naman ako. Napuwing lang, Dok. Pilit niyang pinasigla ang tinig kahit patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Umiiyak ka. Nakikita ko.
Seryoso nitong usal. Maya-maya, naramdaman na lamang niya ang pagtigil ng kotse. Bakit ka umiiyak? Medyo may diin na ang boses nito at halatang naiinis na rin. Wala ho, Dok. Ayos lang ho. Pasensya na ho. Tsaka niya mabilis na pinalis ang mga luha. Ano nga ang problema, Miss Valentine? Sa tinig nito, tila bigla siyang natakot. Halata na kasi ang galit roon. Ngayon lang niya narinig ang paggalit nitong mga salita. Hindi siya humarap dahil muli na namang umagos ang kanyang luha. Napaka-emotional niya nitong mga nakaraang araw na hindi naman dapat dahil hindi siya ganito noon. Are you serious? Umiiyak ka talaga? What's wrong with you? Kahit pilit na tinutuyo ni Rika ang mata, patuloy pa rin sa pagdaloy ang kanyang luha. Ano ba talagang nangyayari? Sabihin mo, late na ako sa trabaho, Rika. What the hell is wrong with you? Anito ng may kalakasan. Sorry po, Dok. Kasi po yung... Muli siyang nagpunas ng luha. Yung, what is it? Umarko ang kilay nito kaya alam niyang naiirita at galit na ito. Huwag na ho, Dok. Umalis na po tayo. Just tell me, what's wrong with you? Dahil hindi tayo aalis hanggat hindi mo sinasabi ang nangyayari sa'yo, Miss Valentine. Singhal na ng binata. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Naroon na kaba at takot at galit na rin dahil sa singhal nito sa kanya. Wala na dito nun, kaya umalis na lang tayo. What? Yung Indian mango ho, Dok. Yung Indian mango ho sana, pero wala na ho, malayo na tayo kaya tara na. Saad niya? Tumingin siya rito at kita niya ang gulat sa mukha nito. Why? Huminga muna siya ng malalim bago sumagot upang ikalma ang sarili. Bibili ho sana ako kaso nakalayo na tayo. You cried because of Indian mango? Tumango siya. Hindi niya alam kung tama ba yun. Hindi ito sumagot. Bigla na lang itong nag-U-turn. Saan po tayo pupunta, Dok? Takang tanong niya. Hindi ito sumagot at pinaharurot na lang ang sasakyan. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Rika nang mabili niya ang Indian mango na hinahangad. Sa hospital sila dumiretso. Bago pala magtungo si Doc Dryson sa klinik nito, dito pala muna ito dumadaan. Ang private hospital na pagmamay-ari ng pamilya nito. Alam niya dahil ang pangalan ng hospital ay kaapelyido ni Doc Dryson. Ang laki at ang taas nun. Air condition pagpasok pa lang ng entrance. At ang linis sa loob. Halatang bago pa lang ang building. Siguro mga 2 o 3 taon pa lang itong itinayo. Modern ang design, parang sa ibang bansa lang. Naiwan si Rika sa waiting area. Nauna nang umakyat ng elevator ang kanyang amo. Nagpaalam naman siya. Nagtaka nga siya dahil pumayag ito na dapat ay kasama siya nitong nag-iikot sa mga pasyente ng hospital. Habang naghihintay sa lobby, panay ang subo ni Rika ng nakaplastik na binalatang mangga. Medyo maaga pa pero marami nang labas-pasok sa hospital. Abala lang ang tingin niya sa paligid habang sumusubo. Good morning po, Doc. Good morning. Nandito na ba si Dryson? Napalingon ng dalaga nang marinig ang pangalan ng boss niya. Isang may edad na matangkad na lalaki ang nagtanong. Kahawig ito ng boss niya. Maputi na ang lahat ng buhok nito, pero straight pa rin ang tayo at tila numero lamang para rito ang edad. Isang nurse ang pinagtanungan nito ayon na rin sa suot ng babae. Yes po, Doc. Nasa 3rd floor po si Doc Dry. Did you see Kera? Si Ma'am Kera po, hindi pa dumarating, Doc. Nag-message po siya kanina, malilate daw po siya. Bumuntong hininga ito. Tila may kung anong alalahanin ng mahabang paghinga nito. Pagtalikod ng matanda, sinundan niya ng tingin. Dumiretso ito sa lift habang hinihilot-hilot ang sentido. Sa narinig niya, mukhang may kaugnayan si Dry sa matanda. Pero si Kera, parang kinakabahan siya sa pangalang yun. Sunod-sunod na sinubo ni Rika ang mangga. Baka sa paraang yun, mapawi ang kaba na tila, bigla na lamang umusbong sa kanyang puso. May 1 oras din siguro ang naging paghihintay niya kay Doc Dry. Nag-ikot-ikot na nga rin siya para hindi maburyong sa kakahintay. Kaya laging tanghali ang dating ni Doc Dryson sa klinik dahil may iba rin pala itong trabaho maliban sa klinik nito. Dry, please, makinig ka naman sa akin. Hindi ko rin ito gusto. But we have no choice.
You have a choice, Kera. Pero hindi mo ginagawa because you want it to. Napagilid agad si Rika sa likod ng pader sa pasilyong nilalakaran nang mula sa dulong pasilyo, narinig niya ang boses ni Doc Dryson at nang silipin niya, may kausap itong babae. Iyon pala si Kera na tinutukoy kanina ng dalawang nag-uusap sa labi. Doktor din ito gaya ng boss niya dahil magkapareho ng suot ang mga ito. Nagyuko ng ulo ang babae. Alam mo kung gaano ko kadedicated sa trabaho, Dry. At gagawin ko ang lahat para hindi ako matanggal. Mahina nitong usal. Hindi ako magpapakasal sa'yo, kaya pasensyahan tayo. Biglang nagtaas ng tingin ng babae, tsaka nito hinabol ang lalaking biglang tumalikod. Wait, Dry. Tumigil ang lalaki, ngunit hindi na nag-atubiling humarap pa. Please, bigyan lang natin ng apo ang lolo Joso mo. Yun lang naman ang gusto niya, diba? Para mailipat sa'yo ang hospital. Magpakasal lang tayo at ibigay ang gusto niya. Dahil wala siyang alam na hiwalay na tayo, Dry. Tila pinipiga ang puso niya ng dahan-dahan. Gusto niyang humakbang paalis, ngunit parang napako ang paa niya kaya hindi siya makagalaw. Nakita pa ni Rika ang pagyakap ng babae rito mula sa likuran ni Doc Dry. Tsaka ito umiyak. Please, give me one last chance, Dry. Mahal pa rin kita. Alam kong kasalanan ko kaya tayo naghiwalay. But please, kahit isa pang... Bago pa man siya maiyak, agad na tumalikod si Rika. I'm sorry, Kera. Pero may babae nang magbibigay sa akin ng anak at hindi ikaw yun. Malamig na usal ng binata bago ito kusang kumalas sa braso ng babae. Nanginginig ang mga kamay ni Rika habang hawak ang piti. Positive. At klarong-klaro ang double line sa bawat isang piti. Natulala pa ang dalaga ng ilang segundo. Hindi alam kung ano bang mararamdaman niya ngayon dahil sa nalaman. Nagdududa na siya noong nakaraan pa pero hindi niya binigyan ng pansin. Pero nang may makausap siyang buntis kanina na nagpa-check up, nalaman niya kung ano-ano ang mga sintomas ng naglilihi. Doon na siya napabili ng PT bago umuwi. Rika, halika na't kakain na tayo. Doon lamang napabalik sa kasalukuyan ng kanyang isipan. Lumabas siya ng CR at dumiretso sa kwarto. Ipinatong niya sa mesa sa tabi ng kama ang PT bago siya lumabas para naman dumiretso sa kusina. Buntis siya at hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang. Kung si Doc Dryson naman, hindi niya pwedeng sabihin dito ang tungkol sa ipinagbubuntis niya dahil may nobya pala ito tikakasal pa nga yata. Hindi na nga maganda ang naging araw niya kanina. Tapos pati ngayong gabi pa'y hindi rin maayos. Rika, ayos ka lang ba? Nagulat pa ang dalaga nang kalabitin ito ng kanyang lola. Tumingin siya rito. Ayos lang hula. Pagod lang po. Pagdadahilan niya. Munggo na may dahon ng ampalaya at kaunting baboy ang kanilang ulam. Tsaka piniritong galunggong na binili pa niya sa talipapa kanina bago siya umuwi. Sige na, kain at na makapagpahinga ka na. Kahit walang gana, pinilit pa rin niya ang kumain para hindi magtaka ang kanyang lola. Ayaw pa naman niyang nag-aalala ito sa kanya. Tumataba ka na, Rika. Hiyang ka sa trabaho mo. Ilang linggo pa lang pero nakikita na ang pagtaba mo. Nakangiting ani ng kanyang lola. Uminom siya ng tubig bago ito sumagot. Hindi na po kasi mahirap ang trabaho, la. Nakaupo lang po buong araw at magsusulat lang ng kung ano-ano. Naku, mabuti naman ang ganyan. Mabait naman ba ang boss mo? Mabait naman po, la. Aniya dito. Wala talaga siya sa mood makipag-usap dahil gulong-gulo ang isip niya ngayon. Gusto niyang umiyak pero hindi pwede. Masakit pero kailangan niyang tanggapin, lalo at hindi naman niya ito kagustuhan, pero dumating. Matapos ng hapunan, siya na ang nagpresentang maghugas ng pinggan. Nauna na ring pumasok ng kwarto ang kanyang lola. Inayos niya ang mesa bago pinatay ang ilaw ng kusina. Isusunod na sana niya ang ilaw sa sala nang may napansin siya sa labas. May sasakyang nakapark sa tapat ng gate nila. Sumilip si Rika sa bintana. Hindi makita ang tao sa loob kung may tao nga ba doon dahil nakapatay ang ilaw. Ilang segundo pa niyang pinagmasdan pero mukhang may nagpark lang doon kaya hinayaan na lang niya. Pagbaba ng kortina, pinatay na rin niya ang ilaw sa sala bago pumasok sa silid niya.
Ang hindi alam ni Rika ay si Dryson iyon. Lasing ito't hindi na makapag-drive. Gusto man sanang lumabas ng binata para pumasok sa bahay ni Rika, ngunit ayaw naman itong makaabala. Panay pa ang pag-ring ng cellphone nito, ngunit hindi iyon sinasagot ng binata dahil si Kera lang naman iyon, ang ex nito. Ano pa ba ang gusto nito? Babalik ito kung kailang maayos na ito, kung kailang nakakalimutan na ni Dryson ang kasalanan nito noon na para makaganti, nakipag one night stand ito. Akala ni Dryson, mabilis lang at wala lang ang nangyari. Pero bakit parang hindi ganun ang nararamdaman nito ngayon? Napukaw ang lalaki sa pag-iisip nang makarinig ng katok mula sa bintana ng sasakyan at nagulat nang makita si Rika na naroon sa tabi ng sasakyan nito at panay ang katok sa bintana. Dok, bakit ho kayo nandito? Tara ho sa loob. Malamig po rito. Pagbukas nito ng bintana, mukha agad ng dalaga ang sumilay. Tara po, pumasok po kayo sa loob ng bahay. Pasensya na, hindi po kami mayaman. Tila robot itong gumalaw para lumabas. Lasing ho kayo? Bakit kayo uminom? Naku naman. Paninermo ng dalaga. Hindi alam ng binata kung bakit parang musika sa pandinig nito kahit naninermo ng babae. Nakatitig lang si Dry kay Rika habang panay ang salita nito. Padapang natumba sa sofa si Doc Dryson. Ang isang binti nito nakalaylay sa upuan at nakasubsob ang muka sa kinahihigaan. Nahirapan si Rika na alalayan ito dahil sa laki at tangkad nito. Mabuti na lang at bumalik siya sa salas at tinanggal sa saksakan ng electric fan dahil nakalimutan niya. Sumilip siya sa labas kaya nakita niya si Dryson dahil bukas na ang ilaw sa kotse nang tignan niya muli kanina. Hindi na nagdalawang isip si Rika lalo na at umaambon na kanina. Sakto ring pumasok sila at bumuhos ang malakas na ulan. Kumain na ho ba kayo, Dok? Ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Nag-aalalang usal niya dito. Hindi ito sumagot. Lumapit siya at isa-isang hinubad ang sapatos nito para kahit papaano makahinga ang mga paa. Napaatras na lamang ang dalaga nang ito ay gumalaw. Tumihaya bigla ang boss niya at nalantad ang gwapo nitong muka. Kakain po ba kayo, Dok? Hindi pa rin ito sumagot. Maya-maya, dahan-dahang dumilat ang lalaki. Wala tayo sa klinik. Stop calling me Doc. May pangalan ako, Rika. Call me by my name. Seryosong anito. Kahit nauutal, ang astig pa rin kung magsalita. Para tuloy kinabahan siya bigla, lalo na't hindi mapoknat ang titig nito sa kabuuan niya. Sige po, Doc. Dryson. Kahit hindi sumagot kung kakain, ipinag-init pa rin niya ng ulam. Mabuti na lang at may natira sa gulay at isda. Sana lamang ay kumain ito. Wala na rin naman kasing ibang ulam maliban dito. Tsaka magluluto pa siya kapag binilhan niya sa labas. Wala rin naman kasing nagbebenta ng ulam sa ganitong oras. Gabing-gabi na rin kasi. Siguro chooks to go. Meron pero nasa Talipapa yun. Ang layo kong lalakarin niya. Isa pa malakas ang ulan. Kaya no choice kundi ang kumain ito ng ulam na meron sila. Ininit niya ang kanin sa rice cooker bago isinunod ang mga ulam. Saglit lang naman yun. Dryson, kumain ka muna, may kanin at ulam sa kusina. Mahina niyang usal, baka kasi magising ang kanyang lola. Hindi pa man alam ng matanda na nagpapasok siya ng lalaki sa kanilang bahay. Dry, kumain ka muna. Mabuti na lang talaga at nakinig ito sa kanya. Bumangon naman ito pero nakaalalay siya rito. Kahit sa paglalakad, nakaalalay siya rito dahil baka matumba. Tubig ang hiningi ng lalaki bago naupo sa upuang kahoy sa kusina. Kinuhanan niya naman agad bago ito naupo. Ipinaghila pa ni Rika ng upuan. What is this? Turo sa munggo. Ayan ho, munggo yan na may taba ng baboy at dahon ng ampalaya. Ito naman, galunggong na isda, masarap po yan. Ngumiti siya. Kita niya na nag-aalangan ito pero hinayaan niya lamang. Kumuha muna ng kaunti sa serving spoon tsaka iyon tinikman. Halatang hindi pa talaga nakatikim ng ganoong gulay dahil sa nandidiring mukha nito. Pero nagulat si Rika nang magsandok ito ng kanin at tsaka munggo. Natuwa naman ang puso niya dahil mukhang nagustuhan ito ang luto ng kanyang lola.
Sa bagay, kahit siya ay talagang gustong gusto rin niya ang mga lutong ulam nito pati na gulay. Kahit noon pa kasi, masarap nang magluto ang kanyang lola. Bakit hulasing kayo? San kayo galing, Doc? Sir Dry? Tanong niya ng ilang minutong katahimikan. Hindi ito sumagot. Parang napipi na nakakain ng munggo. Hanggang hindi ito natatapos sa pagkain, hindi talaga ito sumagot sa kanya. Natawa pa si Rika dahil halos maubos ang munggo. May isda pang natira. 4 na lang samantalang 10 pa ang natitirang prito kanina. Parang hindi yata lasing kong kumain para itong nahimasmasan ng makakain. Nakadalawang baso ng tubig rin ang binata. Tumayo ito at wala nang alalay mula sa kanya. Straight bigla ang tayo. Nagulat siya. Lasing ba ito o niloloko lang siya? Salamat sa pagkain. Mahina nitong wika, pero narinig pa rin naman niya at ngumiti siya. Inayos niya ang pinagkainan ng lalaki. Babalik na sana ito sa sala nang magsalita siya. Saglit lang po, aayusin ko lang itong mga pinggan tapos kukuhanan kita ng kumot at unan sa kwarto ko. Saan? Doon? Sabay turo sa pinto sa kaliwa na nakabukas. Tumango naman siya. Ako na ang kukuha. Ni hindi na napigilan ni Rika dahil bago pa man siya nakahuma, nakapasok na ito ng kanyang silid. Nang maalala ni Rika ang piti sa silid, dali-dali itong tumakbo patungo sa silid niya. Palabas na rin ang maabutan niya si Dryson. May isang unan ito, ngunit walang kumot na hawak. Nagkatitigan sila. Okay na ako dito. Anito bago siya dinaanan. Hinabol pa niya ito ng tingin. Kanina hirap pa itong maglakad. Pero ngayon, parang normal na rin ang mga hakbang nito. Pumasok si Rika sa loob ng silid at agad na hinagilap ang piti na ipinatong niya sa mesa. Nagtatakang dinampot niya ang isa. Mukhang nahulog ang isa pa dahil 2 ang natatandaan niyang piti. Ngunit isa na lang ang nasa mesa. Hinanap niya pero hindi niya makita. Kinakabahan ng dalaga. Sinilip niya si Dry sa sala. Nakahiga na ito. Iniisip niya baka nakita nito at nakuha ang isa. Nadagdagan tuloy ang kaba niya. Gusto niyang itanong pero nahihiya naman siya. Pinasadahan niya ang kamay nito pero wala namang hawak. Baka wala naman itong kinuha at talagang nahulog lang ang isa sa ilalim ng kama o baka sa ilalim ng mesa. Tsaka madilim sa silid niya. May kakaunting ilaw lang na pumasok sa silid dahil sa ilaw na nasa sala. Pero kung isasara iyon, madilim na talaga. Baka nga hindi nito nakita dahil hindi naman ito nagbukas ng ilaw nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Pilit pinapawi ni Rika ang kaba. Sana ay ganun nga dahil kung nagkataon, alam niya na malalaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Naiwasan nga sana niyang nais nitong check-up sa kanya kanina nung nasa hospital sila. Pero ngayon, parang kinakabahan yata siya. Hindi na inabala ni Rika si Dryson. Tulog na kasi ito. Binigyan na lang niya ng kumot para hindi ito lamukin. Itinapat ng dalaga ang electric fan para kung sakaling nais itong gumamit, malapit lang nitong mapindot. Iniwan niya si Dryson sa sala. Pumasok sa kwarto, tsaka ayun isinara. Hanggang ngayon ay kabado pa rin siya. Natatakot din na baka kasi makita talaga nito ang PT na nasa ibabaw ng mesa niya. Tomorrow morning, kailangang maayos na ang application. I need it as soon as possible. Sir, akala ko hindi po kayo ni Ma'am Kera ang... Hindi si Kera. Forget her. Si Rika Valentin ang ilagay mo. Seryosong usal nito habang pabalik sa kotse. Bago pinaandar ang makina, may kinuha sa bulsa nito ang binata. Ang PT kit na positive ang result at sigurado si Dryson, anak nito ang batang nasa sinapupunan ni Rika. Kanina pa dapat nito nalaman. Pero hindi pumayag na magpa-check up si Rika. Mahinala na ang binata, ngunit walang patotoo na tama ang kutob nito. Pero ngayon, alam na nito ang totoo. Kailangan lang nitong malaman kung ilang buwan na ang sinapupunan nito. Pero malakas ang kutob niya na nasa 1 o 2 buwan pa lamang. Alam niya na walang ibang nakagalaw sa dalaga kundi siya lamang. Yes sir, bukas po ng umaga. Good. Pagbaba nito ng phone, tsaka lang nito binuhay ang makina. Kaya na rin naman itong mag-drive, pwede pa itong umuwi.
Pasado 1:00 na ng madaling araw. Hindi rin kasi ito makatulog dahil maraming lamok. Ayaw na ayaw pa man din itong naaabala ang tulog. Sa kabilang banda, maaga pa nang magising si Rika. Inunahan niyang lola niya dahil baka makita nito si Dryson at magsisisigaw ito. Ngunit paglabas niya, wala nang Dry na bumungad. Nakatiklop na ang kumot at nakatagilid na ang electric fan. Mukhang nakaalis na kanina pa ang amo niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga bago nagtungo sa kusina. Sabog pa ang buhok at hindi pa nakakapagmumog. Kinabahan pa man din siya, ngunit wala na pala si Dryson. Parang may parte ng pagkatao niya ang nadismaya. Napawi din bigla ang ngiti niya nang walang maabutang boss sa sofa. Ano yang kinakain mo, mangga? Ang aga-aga pa, Rika. Baka naman sumakit ang tiyan mo. Nakakadalawang mangga na siya nang mabungaran ng kanyang lola. Hindi ho yan, la. Takang-taka siya nitong pinagmasdan. Rika, sabihin mo ngang bata ka. Buntis ka ba? Napatid ang paglunok niya ni hindi siya makasagot dahil sa mga titig ng kanyang lola. Sabihin mo, Rika, buntis ka ba? Tumayo siya para umiwas nang habulin siya nito sa lababo. Sino ang ama niyan? Sabihin mo, Rika. Sino ang ama niyan? Nagiigting ang bagang nito kaya biglang kinabahan ng dalaga. Sagutin mo ko, Rika. Ang boss ko po, la. Mahinang sagot niya. Ang boss mo? Pero... La, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Kailangang panagutan ka niya, Rika. Hindi pwedeng ganito na lang. Hintayin mo ko't sasama ko sa trabaho mo. Kakausapin ko ang boss mo na yan. Nagitla na lamang si Rika sa sinabi ng kanyang lola. La, wag na ho. Hayaan niyo na po, la. Hindi ako papayag na walang mananagot dyan sa ipinagbubuntis mo. Hindi ako nagkulang ng paalala, Rika. San ba ako nagkulang, apo? Lahat naman ay sinabi ko sa'yo. Araw-araw kitang sinasabihang huwag kang basta-basta maniniwala sa mga lalaki na yan. Lakad-takbo ang ginawa niya upang maabutan ng kanyang lola. Ayaw magpapigil. Kabababa lamang nila ng jeep at heto na nga ang lola niya. Halos lipa rin ang entrance ng building, makarating lang agad sa loob ng gusali. Kanina pa niya ito pinakikiusapan pero hindi ito nakikinig. Miss, saan dito ang opisina ni Doc Ventura? Mula sa information, si Gian ang pinagtanungan nito. Hingal siyang lumapit sa mga ito. Nilingon siya ni Gian. Nagtataka ang mga titig nito sa kanya. Si Doc Ventura? Sa 3rd floor po, room 308, ma'am. Ni hindi man lang naintindihan ng babae ang sunod-sunod niyang pag-iling dito. Nagkibit balikat ito na halatang hindi siya maintindihan. Salamat. Paghakbang nito, muli niyang sinundan ng matanda. La, ako na hong bahala. Kaya ko na ho to. Huwag na ho ninyong palakihin ang gulula. Pakiusap niya habang binabaybay nila ang hagdan paakyat. Ang bilis nito at tinihingal na siya sa paghabol rito. Tumigil ito nang marinig ang kanyang sinabi. Gulo? Gulo ba ito, Rika? Hindi ako nang gugulo. Kailangan ko lang masabi kung anong nararapat. Hindi pwedeng walang managot dyan. Sabay turo sa tiyan niya. Dapat, bago mo binigay ang sarili mo, sana inisip mo muna ang kahihinatnan. La, hindi nyo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan, Rika? May dumaan sa gitna nila, kaya natahimik ang kanyang lola. Ano? Ipaliwanag mo nang maintindihan ko. Malakas nitong sabi. Umieko ang boses nito sa hagdan pababa. Siguro'y naririnig na sila ng mga tao sa baba. Mas nahiya siya. Ang alam ko lang, buntis ka't kailangan ng ama ng batang yan. Kaya ko to ginagawa. Patakbo niyang inunahan ng matanda. Hinarang niya ito upang hindi makadiretso sa taas. Tumabi ka, Reka. Naluluha siyang nayuko. Tinatanong niyo po ako noon kung saan ako kumuha ng pera pampaopera sa inyo. Pinunasan niya ang luha. Sinabi ko hiniram ko. Pero sa tingin niyo po bala, may magpapahiram sa akin ng ilang daang libo. Natigilan ito. Hindi ko po hiniram ang perang yun sa kakilala ko. Ibinenta ko po ang sarili ko, Lola. Anya, matapos maupo sa gilid ng hagdan. Nangihina siya. Parang wala siyang lakas para patuloy na tumayo. Ano? Mahina nitong tugon. Wala na ho akong pagpipilian, La. Buhay mo ang kailangang sagipin.
Walang-wala rin ako noon. Kaya kumapit ako sa isang paraan la. Hagulgol ang sumunod roon. Hindi niya na narinig ang tinig ng kanyang lola. Maya-maya, naramdaman na lamang ni Rika ang haplos mula rito. Mas napaiyak siya. Ayaw sana niyang sabihin, pero wala na siyang ibang paraan para ito ay tumigil. Ayaw niyang abalahin at idamay pa si Dryson sa nangyayari sa kanya. Dahil unang-una, kasalanan niya ang lahat ng ito. Isa pa, ayaw niyang ipaako ang anak niya sa binata dahil hindi naman sila magkarelasyon o nagmamahalan gaya ng iba. Tauhan at boss lamang ang relasyon nila at wala nang iba maliban doon. Tsaka ikakasal na si Dryson kay Kira. Patawarin mo ko, apo. Hindi ko alam na. Pero bago pa man nasabi ng matanda ang nais sabihin, nagulat na lamang ito nang biglang mawalan ng malay si Rika. Diyos ko, Rika! Rika, apo, gumising ka! Tumayo ito at sunod-sunod na sumigaw ng saklolo. May isang matangkad at gwapong lalaki ang lumapit. May kasama itong magandang dalaga na sumunod sa likuran nito. Sir, tulong! Ang apo ko, nawalan po siya ng malay. Sunod-sunod na mura ang narinig ng matanda. Walang arin lang ang lumapit ito sa kanila at binuhat si Reka na walang ulirat. Nakita pa ng matanda ang pagpigil ng babae. Nobya siguro iyon ng lalaki. Hindi ko pwedeng pabayaan si Rika, Kira. Umalis ka na dahil mas kailangan ako ng mag-ina ko kaysa sayo. Namilog ang mga mata ng matanda. Kilala kasi ng lalaki ang apo nito. Pinasadahan pa nito ang babae bago sumunod sa apo na buhat ng lalaki. Yumuko ito't halatang umiiyak. This is the last time na makikita mo ko, Dryson. Sigaw nito. Tumigil ang lalaki. Dryson ang pangalan. Siya pa rin ba ang pipiliin mo? Umiiyak nitong sigaw pero hindi sumagot ang binata. Napakasama mo, Dryson. Ang sama mo! Sigaw na naman ito nang makitang tumuloy ang lalaki sa paghakbang paalis. Hindi alam ng matanda ang nangyayari pero sa nakikita nito, si Rika na apo niya ang mas pinili ng lalaki. Dahan-dahang iminulat ni Rika ang mga mata. Puting kisame ang agad na bumungad sa kanya. Marahan siyang gumalaw upang masiguro ang nasa isipan. Tama nga siya, nasa hospital siya. Simula sa kama, sa kisame, sa mga kagamitan, siguradong hospital ito. Babangon sana siya nang mapansin ng binata sa gilid ng kanyang kama. Nakaupo ito sa monoblock na green habang nakasandal. Nakapikit ito na tila natutulog. Kumabog bigla ang puso niya nang masilayan ng tulog na lalaki. Ang gwapo nito, ang amo ng muka, ang makapal na kilay na bumagay sa muka at mata nito. Ang ilong na animoy nililok sa sobrang perfect. Napakaswerte naman dahil walang itulak kabigi ng muka at kabuuan nito. Naupo siya sa kama. May dextrose ang kaliwang pulsuhan niya kaya hindi siya pwedeng umalis doon. Ang naaalala niya, nahimatay siya. Nagdilim lang ang paligid niya tsaka siya natumba. Matapos nun, hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. May 1 minuto rin sigurong pinagmamasdan niya ang mukha ni Dryson nang bigla na lang itong magdilat ng mga mata. Babalik pa sana si Rika sa kama pero nakita na siya nito. You're awake. Mahinahon itong ani. Nahihiya siyang tumango. Si Lola. Nag-iwas siya ng tingin. Umuwi para kumuha ng pamalit mo. Just in case na tumagal ka rito sa hospital. Okay na ako. Ayokong magtagal dito. Depende pa yan sa doktor mo. Hindi pwedeng lumabas na hindi ka pa nasisigurong okay. Napabuntong hininga ito. Tumayo si Dryson at lumapit sa kanya. Hindi mo sinabi na buntis ka. Kung hindi ko pa nakita ang pitikit sa mesa sa kwarto mo, hindi ko pa malalaman. May balak ka talagang itago ang bata sa tiyan mo? Nanguuyam nitong tanong. Doon niya napagtanto na ito pala talaga ang kumuha sa isa sa mga pitikit niya. Pinaniwala pa man din niya ang sarili na baka nahulog lang sa kung saan. Hindi siya sumagot. Sabi ng doktor, 2 months na ang baby sa loob mo. Kaya siguradong, hindi Dryson. Hindi ko naman hinihiling na akuin mo ang sanggol sa loob ko. Hindi ko gustong makasira ng relasyon. Kaya ko itinago ang tungkol dito. What? Ikakasal ka na't alam ko yun. Isa pa, hindi mo kailangang akuin ang baby na labag sa loob mo. Seryoso itong tumingin sa kanya. Who told you about that? Nagbawi siya ng tingin.
Nalaman ko lang kaya pasensya ka na. Ayokong bigyan ka ng responsibilidad na… No, aakuin ko ang bata dahil sa akin yan galing, Rika. Pero si Kera… Paano mo nalaman ang tungkol kay Kera? Nakita ko kayo kahapon, pasensya na. Hindi ko yun ginustong makita. Nagkataon lang na narinig ko kayong nag-uusap. Kaya kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko ipapaako ang bata sa'yo. Dahil alam kong may babae na naghihintay sa'yo, Dryson. Uuwi na ako. Tsaka nito hinablot ang dextrose na nakakabit sa kanya. Rika, stop this nonsense. Hindi ka pa. Uuwi na ako. Maayos na ako. Pasensya na sa abala mo pero hindi ko ipapaako sa iyo ang anak ko. Masakit yun sa kanya. Lalo na at alam niyang ikakasal na ito kay Kera. Mas mabuting wag na lang siyang panagutan kaysa naman makasira siya ng isang relasyon. Isa pa, hindi naman sila nagmamahalan. Kaya kung pananagutan siya, siguradong hindi rin magtatagal yun dahil hindi naman siya nito mahal. Listen, walang ibang ikakasal kundi ikaw at ako. Kung ano man ang narinig mo sa amin ni Kera. Kasinungalingan ng lahat ng yun. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Napalingon siya rito. Tayo? Ikakasal? Natawa siya. Ano bang akala nito sa kasal? Pwedeng umayaw kapag ayaw muna ng isang tao? Hindi porket may baby, kasal na ang solusyon, Dryson. Isa pa, hindi kita mahal at hindi mo ko mahal. Para saan at ikakasal tayo? Para sa sanggol? Para ano? Lokohin natin ang isa't isa? Maglolokohan tayo, ganun ba? Mas pipiliin ko pa na walang ama ang anak ko kaysa ang makasama. Ngunit sa isang iglap, natawid nito ng mabilis ang pagitan nila. Sa isang segundo lamang, naangkin nito ng ganun kabilis ang kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Rika dahil sa sobrang pagkagulat. Dryson, ano ba? Pilit niya itong itinutulak dahil sa kakapusan ng hangin. Ano ba? Sa sobrang pagtulak niya, nakabitaw siya rito. Doon lamang siya nakahinga ng maayos. Para siyang hinahabol sa tindi ng hingal. Ikakasal ka sa akin, sa ayaw o sa gusto mo, Rika. Seryoso nitong wika. May tinawagan pa nga ito. Lalabas na sana siya nang hilahin siya ni Dryson pabalik sa kama. Hindi ka pa okay, dyan ka lang. Madiin itong wika habang nasa tenga ang cellphone. Yes, attorney, ngayon na. Dito sa St. Luke's Hospital, 4th floor, room 345. Ano bang kahibangan to, Dryson? Nag-iigting na Anya. This is not kahibangan. This is my responsibility to make things right, Rika. Make things right? Bakit? Mahal mo ba ako? Paano kung sabihin kong oo? Maniniwala ka ba? Parang nakakita ng multo si Reka nang bigla siya nitong titigan ng malapitan. Gahiblang pagitan na lang kasi at magtatama na ang tungkil ng kanilang mga ilong. Rumaragasa sa bilis ang tibok ng puso niya, lalo na nang makita niya ng malapitan ang mukha ni Dryson Ventura. Hindi alam ni Rika kung bakit siya pumirma sa marriage certificate na iyon na ibibigay ng attorney ni Dryson. Ang lola niya kasi ay masyadong nagmamadali. May kasama pang bulong ang bawat kurot nito sa kanyang tagiliran. Kung bakit kasi at kailangan pang pilitin ang lahat. Hindi alam ni Rika kung tama ba ang ginawa niyang yun. Ang sabi ni Dryson, ipinapaayos na raw nito ang kasal as soon as possible. Ang pirmahang iyon ay kailangang gawin na raw agad, tsaka na lang daw isunod ang kasal nila sa pari. Nagtalo pa nga ang lola niya at lolo ni Dryson kung bakit hindi pormal ang lahat. Sagot naman ng matandang Ventura, isasaayos naman na raw at maghintay na lamang. May ganun bang kasal ha? Pirma lang, walang seremonya? Kanina ka pang matanda ka, hindi ka pa rin ba nakakaintindi na isusunod na ang seremonya na sinasabi mo? Huwag mo kung mamata-matanda riyan, mas gurang ka sa aking Diyoso. Lumapit na si Dryson at inawat ang dalawa. Umalis ka dyan, Dryson, nang mahampas ko yung gurang na yan ng baston. Bakit hindi mo subukan? Akala mo ba, tatawa lang ako kapag nahampas mo? Baka tumilapon ka pa dyan sa bintana kapag ako ang humampas sa'yo. Kung kanina tahimik ang silid na yun, ngayon ay kulang na lang mag-world war na dahil sa dalawang matanda na parang hindi yata napansin ng mga gurang na. Lo, stop it please. Tumigil naman ito at naupo sa couch. Ang lola niya lumapit sa kanya at bumulong. Bakit kasi sa dinami-rami ng tao, ito pang unggoy na to ang naging lolo ng mapapangasawa mo, Rika?
Kumunot ang noo niya. Narinig ko yun. Uranggutan ka. Nagtataka siya kung bakit parang inis na inis ang mga ito sa isa't isa. Kilala mo po siya, la? Mahinang tanong niya. Ay oo, kilala ko yan. Isa yan sa mga bully sa paaralan namin noon. Naging kaklase ko nga yung bobo na yan. Panay ang kopya. Parang ang utak ay nanunuyot kasi ay walang alam. Natawa siya. Bakit parang nakakatawa ang mga matatandang to? Lo, umalis na po muna kayo. Kapag ganito hindi makakapagpahinga si Rika sa inyo. Eh di palayasin mo rin yung si Soledad. Nang patas kami. Uuwi ako't dapat uuwi din yan. Napailing na lang si Dryson. Mas matigas pa kasi ang ulo ng lolo nito kaysa rito. Oo, uuwi ako. Tumayo ka na riyan at hatid mo ko. Tumawa ang lolo ni Dryson. At bakit? Tatawag-tawagin mo kong bobo tapos magpapahatid ka? Hindi na sumagot ang lola niya dahil hinila niya ang braso nito. Tama na hula. Tumigil naman ito tsaka nagpaalam. Naunang lumabas ang lola niya at sumunod ang lolo ni Dryson kasama ang isang tauhan. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makaalis ang mga ito. 2 araw lang ang inilagi ni Rika sa hospital. Matapos nun, inuwi siya ni Dryson hindi sa bahay nila ng lola niya kundi sa mansyon ng mga Ventura sa Ortigas. Hindi sumama ang lola niya dahil wala raw maiiwan sa kanilang bahay. Pinilit niya pa. Nagbago ang isip pero sa linggo na lang daw ito susunod. Ayaw na ring magpapilit kahit sinabi ni Dryson na hindi nakatira ang lolo nito sa bahay nito. Mabuti na lang at may kasambahay na si Manang Saling kaya hindi siya mababagot. Gusto pa sana niyang magtrabaho pero hindi pumayag si Dryson dahil maselan kasi ang pagbubuntis niya. Hindi siya pwedeng ma-stress at mapagod dahil mababa raw ang kanyang baby. May posibilidad na duguin siya kapag napagod ng husto. Nawalan lang siya ng malay noong nakaraan dahil sa stress pero pwede iyong maulit at baka duguin pa siya kung hindi mag-iingat. Balot na pula. Kumunot ang noo nito. May balot ba na pula? Basta, gusto ko ng balot na pula ang shell. Pero pwede bang bukas na? 9:30 PM na Rika. Nayuko siya at hindi na napigilan ng luha. Itinaas ni Dry ang ulo niya at nataranta na ito nang makitang siya'y naluluha. Okay, bibili na ako. Huwag ka na umiyak. Ito na, alis na nga ako. Natatawa si Manang Saling habang natataranta si Dryson. Mahal na mahal ka talaga ni Sir Ma'am. Napatingin siya sa may edad na babae. Bakit humanang? Nakita mo ba? Desididong maibili ka ng balot na pula. At hindi naman ganyan si Sir. Kung ayaw niyan sumunod sa utos, hindi talaga mapipilit yan. Kahit noon pa po, hindi yan mauutusan kapag ayaw niya. Parang kinilig naman siya. Totoo nga kaya ang sinabi nitong mahal siya? O biro lang yun para pumayag siyang pumirma sa papel na yun? Dryson, lumabas ka. Labasin mo ko rito. Napukaw ang pag-iisip ni Rika nang mula sa main door may pumasok na babae. Si Kera iyon at hindi siya pwedeng magkamali. Nasa living room siya habang nakaupo sa sofa. Tumayo si Manang Saling at lumapit dito. Si Dryson, gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang makita, Manang. Nasaan siya? Pasensya na, Ma'am Kera. Wala po siya rito, Ma'am. Alam kong nandito siya. Ilabas mo siya. Nasa taas ba siya? Tumayo na siya nang makitang lumapit ito sa hagdan. Wala siya rito, Kera. Aniya at lumingon ito sa kanya. At umuwi ka na pala talaga dito. Ma'am, buntis po si Ma'am Rika. Kaya po umalis na po kayo, Ma'am. Baka maabutan po kayo ni Sir. Tumawa lang ito. Itinulak din ito si Manang Saling. Kaya pala inayawan ako ni Dryson at Joso dahil may nabuntis na pala ang apo niya. Alam mo bang dapat ako ang magpapaksal sa kanya, ha? Kung hindi lamang sa kalandaan mo, hindi sana ako iiwan at iiitsapwera ng maglolong yun. Pero dahil sa'yo, binaliwala ko ng boyfriend ko. Sigaw nito, dahan-dahan itong lumalapit, umaatras naman siya. Umalis na ho kayo, Ma'am. Muling usal ni Manang. Manahimik ka, kahit ang makaganti man lang sa babaeng to bago ako umalis. Tsaka nito sinipa ang vase na may kalakihan, natumba yun at nabasag. Natigil ang pag-atras ni Rika nang tumama ang likod ng binti niya sa center table ng living room. Bigla niyang naalala na may patalim doon na pinambabalat niya ng mangga habang naghihintay kay Dryson. Walang yaka?
Aking si Dryson. Akin dapat siya. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo ang boyfriend ko. Napaiwas si Reka nang batuhin siya ni Kera ng basag na vase. Ma'am, umalis na kayo bago ako tumawag ng pulis. Ani Manang na alam niyang kinakabahan na. Tumawag ka. Tignan ko kung maabutan pa nilang buhay ang babaeng to. Sa lakas ng sigaw nito, mariing napapikit si Manang. Kung hindi sa kalandian mo, hindi sana ito mangyayari sa'yo ngayong babae ka. Ma'am Kera, hayaan niyo na si Ma'am Rika. Pigil muli ni Manang. Lumingon ito sa matanda. Manahimik ka. Pagkakataon iyon para madampot niya ang patalim, tsaka ayun itinago sa likuran niya. Alam mo bang ikakasal na dapat kami ni Dryson? Pero dahil sa kalandian mo, hindi natuloy ang kasal. Ikaw rin ang dahilan kaya hindi na ako mahal ng boyfriend ko. Ikaw pa talaga ang tumawag sa kanya para maging kasiyahan niya ng isang gabi. Isa kang bayaran. Sigaw nito. Umaalingaw-ngaw ang tinig ni Kera sa buong kabahayan. Isang kalukuhan na dahil sa isang bayaran na in love siya sa'yo. Napakababa ng dangal mo pero na in love siya sa'yo. Kahit ramdam ni Rika ang takot, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hindi siya yumuko o humingi ng pasensya. Bakit niya gagawin kung kasal na sila ni Dryson? Oo, at walang basbas mula sa simbahan. Pero sa papel, mag-asawa na sila ni Dryson. Kaya bakit siya magpapaapi? Gayong may karapatan siya. May anak pa sila. Malandi! Singhal nito sa kanya. Talaga ba? Pero itong malandi na sinasabi mo ang siyang pinakasalan. Ang bayaran na sinasabi mo ang minahal. Nakakaawa ka. Pilit ka pa rin ng pilit sa taong ayaw na sa'yo, Kera. Nakakahiya ka. Nag-igting ang bagang nito. Muli itong dumampot ng malaking tipak ng basag na vase at takmang ibabato sa kanya. Siguradong hindi niya na iyon maiiwasan gaya ng una. Walang ya ka? Sige, subukan mo, Kera. Subukan mong ibato ang hawak mo nang maputol yang kamay mong hayop ka. Itinutok ng dalaga ang hawak na patalim sa babae. Umatras ito, siya naman ang umabante. Ibaba mo yan. Baba! Nagdadalawang isip pa ito pero sa huli, hindi siya nagpatinag. Oo, at nagpabayad ako, Kera. Pero yun ay dahil sa lola ko. Para mabuhay ang lola ko. Hindi ko gagawin yun kung wala akong malaking problema na kailangan ng solusyon. Sige, bayaran na kung bayaran. Pero hindi ako nagpabayad dahil ginusto ko lang. Ginawa ko yun para sa pamilya na naghihingalo ng mga oras na yun. Kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo, kaya kong pumatay, alang-alang sa sarili ko. Sa lakas ng sigaw niya, binitiwan ni Kera ang hawak. Tsaka ito umatras ng sunod-sunod. Napatid pa ang babae at natumba sa sahig. Lumapit siya ng dahan-dahan. Handang itarak sa babae ang hawak na patalim. Nakatutok ang dulo nun sa babae habang papalapit siya. Anong gagawin mo? Ngumisi siya dito. Rika? Dumagundong ang tinig ni Dryson mula sa main door. Nabitiwan pa nito ang hawak na plastik. Mabilis na tumakbo ang lalaki palapit sa kanila ni Kera. Dry, papatayin ako ng babaeng yan. Nababaliw na siya. Nababaliw na siya. Dire-diretsong tumayo si Kera, tsaka ito yumapos sa kanyang asawa. Oo, papatayin talaga kita kung hindi ka bibitaw sa asawa ko. Napakalas ito agad nang sumigaw siya. Nagtago ito sa likod ng kanyang asawa. Nakikita mo, baliw na siya. Anito, hinarap ito ni Dryson at isang malutong na sampal ang ibinigay kay Kera. Bigla niyang naibaba ang hawak ng tumilapo ng babae. I saw it all, Kera, kaya tigilan mo ko. Dry, please, kasalanan niya. Pero sa bilis ng mga pangyayari, mariin siyang napapikit ng pangalawahan iyon ng lalaki. Tama na, oo naalis na ako, tama na. Tumingin si Dryson sa main door. Dalhin niyo na siya. Mga pulis ang tumambad sa kanila. No please, Dry, I love you please. Huwag mong gawin sa akin to, Dry. Ngunit kahit anong pagmamakaawa nito, parang bingi si Dryson na parang wala itong naririnig. Lumapit ito sa kanya matapos damputin ng dalawang pulis si Kera. Naroon din ang lola niya tsaka lolo ni Dryson. Minura pa ng lola niya si Kera nang mapadaan sa harap nito. Are you okay? Tumango siya. Inakay siya nito patungo sa sofa. Paano mong... Ipinakita nito ang cellphone. May mga video doon sa bawat sulok ng buong bahay.
Natagalan ako. Dumiretso kasi ako sa police station. Tsaka mabutit nakita ko ang balot na kulay pula. Kinuha ni Manang ang supot sa gilid ng pinto at inabot sa kanya. Pinakulayan lang nito iyon sa nagbebenta ng itlog alat, kaya naging pula. Ni hindi na nakapagsalita si Rika. Agad niya iyong binuksan at nagsimulang kumain. Hindi na inintindi si Dryson. Masaya naman itong nanunood sa asawa. Bakit kasi hindi ka sumama dito? Kung nagkamali pa baka nawalan tayo ng apo dahil sa iyo, Soledad. Hoy, bakit ako? Dapat ikaw. Tsaka ikaw ang malapit ditong matanda ka. Abat namimihasa ka na? Sinasabi ko talaga sa'yo, Soledad. Ano ha? Matapang ka? Lo, please. Manahimik na please. Kung saan kayo tumanda, doon kayo nagkakaganyan. Tumahimik! Nakakabinging sigaw ng dalawang matanda ang sabay umalingaw-ngaw. Napatakip ng tenga si Dryson. Samantala, walang pakailam naman si Rika habang patuloy ito sa pagkain ng balot. Next month ang nakatakdang kasal at pinaghahandaan iyon ni Dryson. Gusto nitong ibigay sa asawa ang kasal na pangarap ng lahat ng babae. Nagkataon lang din na si Rika ang natsyempohan nito ng gabing mahuli nito na may kaniig si Kera na ibang lalaki. Kaya para makaganti, naghanap din ito ng babaeng pwedeng pumawi sa sakit ng nararamdaman nito. Na kung saan, nahuli agad ng mga mata nito si Rika na ng mga oras na yun, naghahantay lamang ng sasakyan pa uwi. Pero hindi akalain ni Dryson na mahuhulog ito sa dalaga. Lalo pang sumidhi nang maging sekretary nito si Rika. Kaya nga hindi na ito nagdalawang isip ng malamang buntis ang dalaga. Dahil unang linggo pa lang ni Rika sa trabaho, talagang nakuha na nito ang puso ng binata. Kailan nangyari? Noong unang kita ko sa iyo sa bus stop. Talaga? Believe it or not, totoo yun. Mas natawa siya pero nang yakapin siya ni Dryson mula sa likod, tumigil siya sa pagtawa. Maniwala ka't sa hindi. Yun ang totoo, sweetie. May pa-sweetie ka na ha? Halik sa labi ang sinagot nito. Sige na, mahal din kita, Dok. Tigilan mo yan. Oo nga, Dok. I said. Wala na itong nasabi pa nang paghinangin ni Rika ang kanilang mga labi. Hindi na siya makapaghintay na maging totoong Mrs. Ventura at maging asawa ng isang hat doctor.